Hello kids! Teacher Isa here! Panibagong araw, panibagong kwento! Ang pamagat ng ating kwento ngayong araw ay ang bisikleta ni Momon. Ito ay kwento ni Rebecca T. Año-Nuevo at guhit ni Joan Bereber Gando. Handa na ba kayong makinig mga bata? Ayaw nang gamitin ni Momon ang luma niyang bisikleta. Nahihiya siya sa mga kalaro. Ang gilas ng mga bisikleta nila. Sari-sari ang nakasampay na kulay, nakakasilaw, tumatalon, umiikot, humaharurot, at pag bumusina, tabi ang puporma-porma. Si Momon, may bisikletang galing pa kay kuya. Maliit lang, kinakalawang, at umiingit ang gulong. Momon! Mumu! Momon! Mumu! Tukso ng mga bata sa bisikletang luma. Diyan ka muna! Sabi tuloy ni Momon, saka isinandal ang bisikleta sa may kama at hinarap ang mga kalaro. Pero, pinaligiran lang nila si Momon at pinakain ng alikabok. Mabuti na lang at sumunod sa kanya ang bisikletang bulok. Momon! Mumu! Momon! Mumu! Anong laking anino ng bisikletang gumagalaw mag-isa? Nagsitayo ang buhok at hindi makapaniwala sa nakita. Nag-uunahang pumidal palayo ang mga kalaro ni Momon. Humihikbing naglakad si Momon sa plaza. Walang malay, sa kasunod ang lumang bisikleta. Kung bago lang sana ang bisikleta ko, unahan ko ang mga kalaro ko. Tingnan mo, uunahan nila yung matanda. Muntik ng sagasaan. Kung bago lang sana ang bisikleta ko, tiyak na kahit baha, lalampasan ko. Oh, tumingin ka ulit. Ni hindi makatawid sa kabilang kanto ang mayayabang. Ayaw maputikan. Magpapahinog ang mga iyan sa paghihintay. Sa hindi matapos-tapos na kalye, hinuhukay. Pero, hindi bago ang bisikleta ko. Napakinabangan na ni kuya. Napagpraktisan ng pinsan kong si Rona. Ginagamit ko araw-araw sa eskwela hanggang sa ngayon, buhay pa. Nangolekta nga ako ng peklat sa tuhod at braso. Pero, mabilis akong natuto. Kung dati hinihika ako at nahihilo, ngayon, magaan at maginhawa ang paghinga ko. Noong unay alangan ako at natatakot. Nang magtagal ay alam kong kaya ko ring umikot. Salamat sa aking bisikleta. Patakbong bumalik si Momon sa bahay pero wala na ni ang anino nito. Nasaan ang bisikleta ko? Sigaw sa isip ni Momon. Heto ang bisikleta mo. Inayos ko, nilangisan, at pinintahan ng bago. Nang hihinaya, nilapitan ni Momon ang bisikleta. Yayakapin sana,
pero walang ano-ano'y tumalikod at nagkulong sa kwarto. Ano ba talaga, Momon? Nabubwisit na ang bisikleta. Lumabas si Momon sa gilid ng silid. Liyad ang dibdib. Nakasuot ng bagong medyas, bagong sapatos, bagong salawal, pati bagong gora. Tamang-tama para sa bagong bihis niyang bisikleta. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento na may pamagat na ang bisikleta ni Momon. Paalam mga bata!